Higala ko masagmayang adlong Miyerkules kanatong tanan. Sa Macau sa pa welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon kita maghahatag og pagtagad niadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. July 2, 2025. Like so watampo na sa mga itong paghahatag ag pagtagad. And this time ang atong letter sender usa ka nagngalan og Agnes. When you stand by Agnes alang sa imong suwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang tinaguri ang natural antibiotics. Kini ang manot-suhot sa kalawasan aron sa pagpakgang sa mga balatian sa panglawas. Huwag tangon ang barabara sa atong mga kaugatan aron nga free nga makadaloy ang mga dugo sa atong tibuok kalawasan. Kay sagad diha magsugod ang mga problema sa barabara nga kaugatan. Nance Herbal Capsule ang dako og ikatabang ni ana. Pinarisan sa UAID Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. UAID and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. O syempre, ang atong Cervicare alang sa mga kababaihan. Kung dalaga ka man, minyo ka man o nagmenopause na, kikinahanglan nimo ang Cervicare. Ilabi na no sa mga migamit o mga nagkadaiyang contraceptives. Dili normal ang menstruation nga nagtuo ka nga gilayagan ka lang. Ayaw pasagdi hinuon ipagawas ang tanang hugaw sulod sa matres aron malikayan ang komplikasyon sulod sa atong matres. Uterus, ovary, ilabi na sa mga nagmenopause ug katong wala nay gana kay mister. Again, Cervicare Herbal Food Supplement before bedtime. Og syempre alang sa atong mga kaigsunan ilabi na katong mga motek og exam, Remind Capsule para update ang pangisip. Og syempre gawas niya na ang atong mga lolo-lola, kinahanglan sila og Remind aron nga dili limtanon. Ang Remind imnon lang 2 ka kapsula human og kaon sa buntag. Ingon ana lang ka simple. Og syempre ang atong Remind Choco alang sa atong kabataan para nga ang ilang panglawas malikay sa balatian, paspas ang pagtangkad sa bata og uptake usab ang pangisip. Kumbaga uptake usab pag-abot sa klase. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. O syempre available ng atong Mega Man Coffee. Again, alang sa mga driver o sa tanang mga gumagamit og coffee. Pwede na ang atong Mega Man Coffee. Available na ipanguntana sa inyong mga butika. Og sukad kani atong hangtod karon, Nance liniment lang gihapon. Ang atong mga tanom sa tibuok kalibutan adunay kapasidad nga moalim sa mga sakit sa kalawasan. Apan gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-epektibo. Gipurify, giusa og mao kini ang atong Nance liniment oil. Friendly alang sa atong mga anak, ilabi na sa mga baby og alang kang lolo, lola, tatay ug nanay. Busa sa tanang panimalay, basta haplas, Nance liniment oil. Available sa 30 ug 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Sa mga kababayan, Nance Aroma Soap para sa atong private part.
Nance Vaginal Soap. Nindot sa mga babae ilabi na nga daghan og mga skin allergy. Ilabi na nga magkatol-katol ang mga private parts. Nance Aroma Soap ipangutana sa mga butika. Og nasayod ba kamo nga daghan nga mga tanom nga dakog ikatabang nga mawala ang problema sa inyong panagway? Yes, dili na kinahanglan nga mogasto kag mahal para maangkon ang hamis, pino ug puti nga panagway. Available na sa mga butika ang Alena. Again, Alena. Ayaw gamiti og maisog nga chemical ang inyong panagway kay kini ang hinungdan nga magkaproblema kahinuon. Sa Alena Y Chemical, maangkon mo ang hamis, pino ug puti nga pamanit. Alena, available sa mga butika. Ayaw mo kalimot live kita sa Facebook page? Ug syempre sa atong YouTube channel. Was mong stand by Agnes alang sa imsuhat. Dini syempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Dear Ate Arlene, walay ginikanan nga tudluan og dili maayo ang ilang mga anak. Walay ginikanan nga ipahamak ang kaugalingong anak, ate. Gagmay pa lamang sila, ato na silang gimatuto. Kung unsay sakto ug unsay dili saktong binuhatan. Gusto nato nga modako sila nga tarong og maayong tao, ate. Mipadangat ko sa kusuwat kasinatian sa imong programa. Dili lang para mangayog tambag, kundili para usab. Masayran ug masabtan ang papel sa usa ka ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Tawag lamang ko sa pangalang Agnes. 47 anyos ang pangidaron ug kasamtangang nanimuyo sa Dumaguete City. Nagdako ko sa konserbatibong pamilya, Ate R. Nagtuman sa mga tradisyon o panudlo sa akong mga ginikanan. Gikan pagkabata, kitudluan mi sa akong ginikanan nga magbinutan. Mutahod sa mga ginikanan o sa mga katigulangan. Og labaw sa tanan, mahadlukon sa labawng makagagahom. Kini ang nahimo namong giya sa akong mga igsuon sa moderno nga kalibutan, ate. Busa sa dihang nagminyo ko og nakabaton og anak. Kini ang akong gigamit nga pamaagi para mapalayo nako ang akong anak sa kapahamakan, ate. Isa lang ang among anak sa kumbana. O sa kabatang babae, kagitawag namo sa pangalang Julia. Gikan sa gamay pa ang among anak. Amo na kining gitudluan sa mga maayong binuhatan. Gipadako namo siya nga puno sa gugma o pagpangga, ate. Gipadako namo siya nga puno sa disiplina, pagampo o pagtulunan sa pagkamaayo. Gusto namo nga modako siya nga buutan. O wa mi pakyasa sa among anak, ate. Sukad pagkabata, masulundon ug matinahuron kini nga di kanamo. Kanunay kining honor sa eskwelahan ug palangga sa mga maestra. Ginadayig tungod sa kabuutan, ate. Proud kaayo mi sa among anak ug mapasalamaton nga nakabaton mig anak nga sama kaniya.
Apan ako ang kunon nga dili perpekto sa Julia, ate. Na ay mga higayon nga makabuhat gihapon siyag mga minor nga sayop. Apan, kanunay namo siyang ginapahinumduman o ginatambagan, ate. Tuod man, nang labay ang mga katuigan. Hangtod, nagkolehiyo na ang among anak, Ate R. Og tungod kay layo man ang among eskwelahan, gikan sa balay, nagkasabot mi sa akong bana nga ipa-boarding house si Julia. Kay alang ka na mo mas safe siya kung mag-commute kada adlaw. Kami ang nagpili sa iyang boarding house, ate. Nga pulos babay, way lalaki nga kauban. Matag karon og unya amo pod siyang gina-check. Education ang iyang gikuha nga kurso. Siya mismo ang nagpili kay gusto kuno niya nga magtudlo sa mga bata. Nalipay kayo mi sa kumbana kay naa na siya ay mga plano nga makaayo sa iyang kaugalingon, ate. Giingnan namo siya. Suportahan namo siya, ate. Nga makabot ang iyang mga pangandoy. Maningkamot mi sa iyang papa. Nga mahatag namo ang iyang tanang panginahanglanon sa iyang pag-eskwela. Barbero lang ang akong bana, ate. Samtang ako usa ka mananahi na ako'y dress shop sa amo. Kining ang kabilin sa kong inahan nga makina mo'y nahimo kong panginabuhian, ate. Natapos si Julia ang first year. Dagko ang iyang grado. Ug naapil siya sa dean's list, ate. Nindot kaayo sa paminaw nga nagbunga ang among pagpaningkamot para sa among anak. Makawala sa kakapoy, ate. Og proud kaayo mi sa among anak. Pagka second year, dili na kaayo siya makauli kung weekends. Kay lagi busy na kuno kaayo siya sa mga buluhaton sa eskwelahan. Gisabot na lang namo ang among anak, ate. Kay wa man mi wifi sa among balay. Masayon sa iya kung naa siya sa ilang boarding house. Kay naa may wifi, ate. Apil naman sa among ginabayaran matag bulan. Naikaw sa Ate R. Nakahuna-huna na mi sa akong bana nga duahon ang among anak sa iyang boarding house. Tuod man, miabot mi sa iyang gipuy-an. Apa natingala mi nga wa man siya, ate. Madod pa sa iyang boardmate. Panalagsa na lang kuno mapauli ang akong anak. Butang nga gikakurat na mapag-ayo, ate. Busa, gisuwaya na mapagtawag ang iyang cellphone. Apan, cannot be reached siya, Ate R. Nagdesisyon mi sa kumbana nga dili sa mo pauli hangtod dili mo uli ang among anak sa iyang boarding house. Ug para usab amo siya mapangutana sa mga kalibog nga among gibati. Napugos mi sa pag-check-in sa usa ka inn nga duol sa boarding house among anak, ate. Pagkaugma, may balik mi sa boarding house ni Julia. Samtang palakaw mi paingon sa iyang boarding house, na amin nakita nga miabot nga sakyanan. Nakita na mo si Julia nga gigawas sa sakyanan, ate. Miabli ang bintana sa driver's seat
ug nakita namo nga giduol ang among anak sa bintana nga murabag mihalok sa driver. Mihunong mi sa kumbana para mag-obserba. Paglakaw sa sakyanan, nagbay pa siya sa lalaki, ate. Ayha mi sulod sa gate sa ilang boarding house. Dali-dali na mo siyang gisundan. Wa pa siya makasulod sa iyang kwarto, gitawag nako ang akong anak, ate. Milingi siya og nakurat sa iyang pagkakita kanamo. Dako ang akong tingog nga nangutana kung asa siya gikan og kinsa ang naghatod niya. Giingnan ko sa kumbana. Nadili ko mag-iskandalo sa kwarto ra kuno mi mag-istorya sa among anak. Lahi gid akong gibati, ate. Murag mubuto nga akong dughan sa kahiubos. Gipa-relax ko sa kumbana samtang naami sa kwarto. Habi mo, ate, naglingkod lang si Julia sa kilid sa iyang kama. Hilom. Murag lawom kaayo ang giuna-una. Ako siyang itutukan, ate. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Mibati ko kabalaka nga murabag wa na ko makaila sa kong anak. Lahi na yung itsura. Napuno nag-makeup. Pula kaayo ang iyang ngabil, ate. Ang iyang gisuot, halos makita na iyang dughan. Blonde ang buhok. Taas ang nakamanicure o pedicure nga kuko. Matud ko sa kong kaugalingon. Dili na kining akong gipadako nga anak. Wa na ko na matikdan, ate, nga naglumba na sa pagpangagas ng akong mga luha. Nakita usab na ko nga naa siya suot nga mga alahas. Nakahigda sa iyang kama nga nindot ang laptop sa kilid. Wa ko kasabot. Ako siya kipangutana. Kinsay naghatag niya nining mga mahalong mga butang. Dugay siya mitingog, ate. Iya kong gitan-aw og miingon siya. Hinatag ko na sa iyang boyfriend. Gisukit-sukit na ko siya. Kinsa maong lalaki. Taga-asa. Apa limitado lang ang iyaha mga tubag, Ate R. Gigna na ko siya nga ibalik ang tanang gihatag sa iyang boyfriend sa iya. Wala ko siya gipadako, ate. Para mo dawat lang o mga butang gikan sa kalalaki. Hapang gitubag ko ni Julia nga dili lahing tao ang iyang boyfriend. Uyab niya. Wala ko na matikdan nga may dapat na sa iyang dagway ang ako mga palad, ate. Sa unang higayon, gitubag ko sa akong anak. Hilom lang ang akong bana, ate. Nga nakatanaw sa bintana sa kwarto. Halata nga gapugong sa iyang gibati. Nagdesisyon ko nga ipapauli si Julia o ipaundang sa iyang pag-eskwela. Ate R, wa po siya misupak. Kay di ay, daghan na siya og back subjects, ate. Nanghipo siya sa mga gamit. Gignan ako siya nga ibili niya ang mga butang nga gihatag sa iyang boyfriend sa iya. Gitubag ko sa kong anak. Nga mauban na gani ko na siya sa pagpauli nga nang ipambilin pa man ang mga butang nga gihatag sa iyang hinikugma. Ate R, gitanaw ko sa kumbana. Nabasa na kong ihang buti pasabot.
Nag-rent mi og sakyanan para madala ang tanan niyang mga gamit gikan sa iyang boarding house, ate. Pag-abot sa balay, may diretso siya sa iyang kwarto ug wa na kini migawas. Hangtod na ni hapon mi. Samtang naami sa kananan, hilom lang siya. Abi mo, nahuman ang panihapon. Nga way tingganay. May balik si Julia sa iyang kwarto og nagkulong na pod sa iyang kaugalingon. Sukad siya nakauli, permi lang siyang naa sa kwarto, ate. Hangtod o sa kaadlaw. Samtang nangaon mi sa pamahaw, nagdigwa siya. Grabe ang kabog sa kong dughan, ate. Gisundan ako siya sa CR. Ako siya gipangutana kung buntis ba siya. Igo na siyang mihilak, ate. Gignan ako siya. Istoryahon ako ang iyahang boyfriend. Ang lalaki na kapamabdos kaniya. Kay gusto kong maplaster na lang siya, ate. Apan kito bago sa akong anak. Dili ko na pwede. Ang amahan ko no sa iyang anak. Usa kami niyo. Nangurog ang tibuok na akong kalawasan, ate. Gipangutanan na akong anak kung nganong iya kining nabuhat. Hilabihan ko suko ang ato kaniya. Diri na nag-react ang akong bana, ate. Gatulo ang amo mga luha samtang gipangutanan namo siya. Ngano? Nga nabuhat niya kini nga kanamo. Sa kadaghang lalaki sa kalibutan, nganong sa minyo pa. Matod niya, ate. Nahigugma ko na siya sa maong lalaki. Ug mihangyo siya nga di kanamo. Nga dawato namo kinibisan og miniyo. Kaya kuno siyang buhion ug hatagan sa haruhay nga kinabuhi. Kaysa naman daw mangita siya usa ka ulitaw apan kabus og way kwarta. Ate, wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Iyang giguba ang iyang kaugmaon, ang iyang mga pangandoy. Bisag unsay mahitabo, dili ug dili ko mosugot. Nga dawaton ang maong lalaki sa among pamilya. Unsa bay ang ngayan kong pag-abuhaton, ati R? Palihog, tambagi ko. Dini na lamang ko kutob. Sincerely yours, Agnes. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Nance Herbal Capsule, ang giilang natural antibiotics nga mosunop sa kaugatan aron sa pagpaggang sa mga balatian. Huwag tangon ang mga barado sa kaugatan aron nga hapsay ang pagdagayday sa dugo. Sagad diha nga magsugod ang mga problema sa atong sakit-sakit sa kalawasan. Dakong tabang gayud ang Nance Herbal Capsule, pinarisan sa U8 Herbal Food Supplement nga maoy makatabang sa problema sa kidney failure ug uban pang mga balatian. U8 ug Nance Herbal Capsule 2 times a day. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Dagang salamat
salamat kanimo Agnes. Imo papadangat imo suwatan pa ni atong telemanon sa sensor ni Ate Arlene. O karong hapuna, medyo exciting tungod kay kauban ko ang duha ka mga banggiitan. Una, of course, sa inyo nang nailhan, DJ Nova Abanel. Yes, maswerteng adlaw Ate Arlene and Cap June. Yes. Og ang bago nag-career karong panahona. Cap June de Asis. Yes, maswerteng Merkulis kanimo karatong tanan. Yes. Ayan, okay. Dirita sa problema sa to letter sender. Nagproblema. Si Agnes. Unsabay angay buhaton sa iyang anak nga lahi siya pananaw ang kaugalingon. Gusto niya nga kanabang siya mo decide siyang kaugalingon. Ang ginikanan nga nang matuto, nagpadako kaniya, naghatag kaniyag maayong kaugmaon. Mura bag dili na niya paminawan kay mas di palabi niya ang iyang mga plano para siyang kaugalingon. DJ Nova, unsay may kasulti bahin sa atong letter sender karong hapuna? Actually no, nag-uol ko sa size sa ginikanan kay sakit kay sa ginikanan nga karon ito ang iyang anak nga gipadako nga gimatutuog maayo nga nida karon nga nidako kay murag na siya lahi nga tahak nga kuan ba lahi nga dalan nga gitahak nga suwahi sa kung unsa may lahi ang iyang pananaw kay mato niya okay lang nga dunay pamilya ang iyang ang amahan sa iyang anak. Ang importante mahatagan siya sa maayong kinabuhi kaysa naman kanang ulitao nga maglisod o magpait sila. Cap John, unsay kasulti nimo ini? Yes, naanang tanan, sumala sa iya, hamugaway ang kinabuhi, love niya ang lalaki, naburo siya, kinanglan sa kamahan, gihatag ang tanan niya kinanglanon, banggani, na gwapo nga laptop, maayong nga maayong nga Pinoyanan, naka-blonding hair, blondin ang buhok, with parlor pa. Tapos mag-practical na lang. Alahas pa? Unsay buti pa sabot uyon ka? Musugutog sa dili, kinanglan nila paibaon ang amahan, dawaton ang amahan sa bata para sa kagmaon sa ilang anak. Agoy. Sa ako gyud Kap, dili gyud kay nga naman ang ato moral ba nga ginasunod nano gunay asawa. Ang babayi kaya man mubuhi no sa anak. Kanang nga naman nga dadto ta magtan-aw sa kwarta ngano di man ta magtan-aw sa moral nga gimatuto sa ato ang ginikanan sa atoa. So si Julia murag kanang para sa kuano wrong gid kaayo nga mo na iyang gitanaw ang material nga mga butang kaysa sa gitagaan niya bili ang moral values nga gitudlo sa iyang ginikanan. Correct. And kung imong tan-awon, bisag asa nga aspeto, wa siya kapaingnan. Diba? Sekundary naman lang ng butang. Kung nadungga na to kang Julia ganina, love, og nahigugma sa lalaki. Nahigugma siya, naana ang tanan, sang sa dito sa paadto sa ulitaw tinuod, pero dili ma-provide ang panginahanglan. Musugot sa dili, naburos na siya. Musugot sa dili, kitaog sa dili, ang anak pohon, mangita nag-amahan. Kung unsaon pagbanid sa amahan, kay duha yang pamilya, ihatag na sa iyaha kay gisudlan mo na niya nga problema. Pero mao lagi ang problema ini karon, kumasayran sa asawa nga duna siya anak ining bayhana, posible nga mabilanggo pa sila. Problema na sa lalaki kay gisunod niya ng sitwasyon kabalo sa mugawasan ng sitwasyon. Imanis na lang ng area Ate Arlene. Wrong kayo gid ka ma'am no Ate Arlene. Ang kanabitang ato ang lantawon nga basta naalay amahan, bahala na lang kung sa status sa lalaki basta naay amahan. Whereas karong mga panahon na dili naman necessary or dili na kayo magmatter nga nagi amahan, di preso ng henerasyon nga ubaburos ka dapat nay amahan, but in today's generation pwede na kaayo accepted na ang kanabitang mga bahalag na burusan ka. Bahalag anak na lang okay na. Basta kay di lang ta madaot kay syempre ang moral sa pamilya Pilipino biyata. Correct. So naataan ang culture ba nga i-value nato ang atong moral nga kanabitang aspeto nga bahala na lang nga kanabitang walay amahan basta kay nakasamatarong. Okay. Musugotag sa dili na naman na naburos naman na. Dili nagpasabot nga kung ihatag sa ang obligasyon sa usa ka lalaki sa iyang napaburusan, iyan ang biyaan iyang pamilya. Kung dili nato na ipahibaw-on ang amahan, dili nato dawaton, samot ang problema nga budangat sa ilang anak. Okay. So, ambot ba ni mo ipasabot Kap nga
musugot ang sa dili na ana man na nahitabo na pahibawon na lang gitong amahan sa bata. Yes, para ma-oblige sa iyang obligasyon. Chismis sa silingan, isa ka adlaw, isa ka semana, 2 ka bulan. After ana, imbitaron lang nimo sa bunyag, mawala na ng tanan. Pero oh my God, musugot ang sa dili naalagitay kadabang ang sakto nga gawi. Dili gid na accepted. Musugot ang sa dili bahalag maguba yang kaugmaon, biyaan niya ang lalaki kay minyo ni o buhion niya yang anak kay iyan ang tinuyuan. Unsay kaugmaon sa bata? Gihikaw nimo ang maayong kaugmaon sa bata puhon. Pero kung pahibaon nato ang amahan para mahatag niya yang obligasyon ang panginahanglanon anang bata, di wala nato gihikaw ang kaugmaon puhon sa ilang anak. Ang buot nimo ipasabot, ang pinaka-best na lang niya nga buhaton, dili na siya mag-communicate sa lalaki kay naana man na, nabuntis naman na. Pero sultihan na lalaki nga nabuntis ang babae, ang kani si Julia, tabangan niya ang bata. Yes, dapat gid pahibawon nila ang nakabuntis sa ilang anak. Pero agi mo Para nga sa DJ Nova. Para sa kuha gyud Ate Arlene and Cap June. Dili na lang gyud kay para likay gyud sa kanabitong naanagay na naguba na ilang ngalan mo samot pa nagkaguba tungod kay nangayo ka to do obligado kay anak man ka ha, but then again kung mustan kasi mo moral value mustan ka nga dili ka kay si Julia bata pa man so makahimo pa man siya nga magpadayon sa iyang eskwela ka ha or manarbaho again kanang capable man siya nga kanang mubuhi sa iyang anak kaysa naman nga kanang iobligato niya ang lalaki nga mo provide sa ilahan no, but then ang kanabitong ang ilaha bitang dungog ba ilang dungog nga kanang kasado ang laki niya ingana lang gihapon kanang padayon lang gihapon ilaha nga kana bitang connection regardless kung naay communication or wala pero kanang sa ngalan nga i-oblige ang lalaki naa gyapon connection sa ilahang duha which is wrong gihapon maskin asa pa ta padulong sayop gid siya. Okay, para sa to mga suking tigpaminaw, kung kamo ang ato pangutanon, ang stand ni Cap June puslan man nga buntis na, undangon ilang relasyon para pahibawon ang amahan, nga doon na siya anak para puhon iyang matabangan sa pikas bahin kang DJ Nova, dili siya gusto. Nga sultihan pa nga mag-communicate pa para totally wala na connection. Kung kamo ang nasa sitwasyon, unsay inyong piliyon, unsay inyong desisyon na pagaimuon kung kamo ang nasa sitwasyon ni Agnes. Murag bugat-bugat po, no? Kung atong pangutanon si Cap June, doon na siya punto. Na naman na, sa pa may pulos nga imong i-deny nga na siya anak para masuportahan. Pero ang pangutana, kung suportahan, makat na ba ang ilahang ugnayan sa usag-usa kay masuportag sa dili, minyo mga lalaki. Sa pikas bahin, doon na po kay point DJ Nova. Tungod kay, mas better nga ka-totally ayaw na nung tabang niya akong anak, pasag din namin, ayaw nagsamok. Medyo bugat. But again, balik tayo man lamang sa mga pahinamdam. Standby. Gitugot lang niya ang sakit, ang hilom na kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa hinsog na cervix sa kababainan, at dunay natural na antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliha ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule kay imong kinabuhi angay rampiyan, approved by FDA. Bueno, mahigala, balik ta! Basta lang daghan pagkatag mga angay basahon ng mga text messages. Apan di man magmakaya sa oras, pangutan-on tagakap, isip amahan. Kung pananglitan imong anak, nakigrelasyon, nagusa kami nyo, napabuntisan, nagusa kami nyo, o sa imong buhaton? Maghilakig ko. Maghilakag igong tuno-tuno, kay pinangga yun ako ng anak. Correct. Kusilon, kulatahon, dukon yun ako, anak kapaboros ako, anak kinsa, magkapastilan ka. Mo lagi. Ano yung palayaso ng akong bata. Pero bata lagi ni mo na, pinangga man ni mo na. Diretso nga tubag ate, maghilakig yun ate. Alright. Okay.
Ikaw, Deginobs, panalitan sa imong mahitabo o sa imong buhaton kung ikaw si Agnes. Kung ako si Agnes, masakitan yun, no? Sakto yun ang giingon ni Caption nga maghilak yun apan anak manimo. Ang atong anak masayop man yun na, pero gikinahanglan man gyapon anila ang ginikanan sumugiya ra gyapon tano. Bisan tuod nga bisan unsan takasuko, bisan lami na kay ihawon imong anak, bisan lami na kay palayason pero sa ngalan nga anak nimo. Correct. Dawaton gina nimo kay aron na unsa man niya pagbangon, pag-usab kung wala ta nga ginikanan. Ayan. Thank you so much, Cap June and DJ Nova. Thank you very much. Ako sa shout out ang atong mga naminaw, no? Sa atong live, no? Ronald Casas from Mahayag, Zamboanga del Sur. Jane Ismael from Saudi Arabia. John Rich Gutierrez from Lahog, Cebu City. With Cheche Ongkoy and Sheila. Hi to Christina Flores from Canlaon City. Ana Vilca Davos from Manolo Fertich. Jocelyn Apolonio from Zamboanga City. Mayan Daganyo from Iligan. Baol Gianna and husband from Hingoog City. Happy listening and happy watching. Ayan, shout out Lisa from Buog, Zamboanga, Sibugay. And shout out sa Bandal family. Mirasol Salapa Ilumir from Dumaguete City. Mary Joy Castillo Sobritudo from Barangay San Joaquin. Prosperidad Agustin del Sur. And shout out to Sobritudo family. Christy Alod Cortez from Makilala, Cotabato. And of course, shout out to Rosie Sinarillos Remedios from Agdao, Davao City. Nochi Wakdas Madria from Bellevue, Cagayan de Oro. Bellevue ba ni pag-pronounce, Ani? Evarly Moraldi Baldosa from Bugo City, Cebu. And Nora May Larong from Sinanglanan, Malay-Balay, Bukidnon. Ang sekreto aron dili mawalahi sa pagtuon sa klase inyong mga anak. Pain na sila sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron makatabang sa ilang pagtubo, magpapabright o protektado sa mga klase-klaseng sakit. Inom na sa Remind Junior Chocomix Powder Drink aron dili makalimtan ilhan ditunan sa klase ug basin pa mutapwa na sa sunod. Remind Junior Chocomix Powder Drink, magpapabright, approved by FDA. Again, po ko, thank you very much. Cap June Diasis and Deji Nova Abaniel. Again, thank you so much, Agnes. Kinala ko, ikasulti ka na kanimo. Anak, magdato na. Bisag unsay mahitabo, magpabilin anak. Nasayop man, nadagma man ang ato anak, gikinahanglan niya ang inyong giya og pagsabot. Kinala ko, ikasulti kung kaya lang, istoryahon ninyo ang lalaki nga dili na mangilabot o manghilabot sa inyong anak kay dako siyang minyo. Bahala og di siya motabang sa pagpanganak. Ang importante di na siya magpakita. Kinahanglan putlo nila ilang relasyon tungod kay mosugot tag sa dili. Makaluluoy ang imong anak. Posible pa siya mabilanggo? Nagubay ang kaugmaon? O kinahanglan gid niya ang inyong giya. So, manghinaot ko, Agnes, nga unta, bisan pa man sa nitabo sa inyong anak, sa sitwasyon sa inyong anak sa pagkaron, magpabilin niyo pagmahal. Ug anaalang man kamo. Masuko man sa ilang gibuhat, apan, mas kang ikinahanglan karon sa inyong anak, Agnes. Again, thank you so much. Manghinaot ko nga, nahayagan ka sa pagkaron. Stand by ka na doon. Alas na Health Education Program ni Doc John Paul Diasis. Musunod gilayon ang Balong the Great. Sa gapong gini si Ate Arlene Ayon. Salamat. Bye-bye. I love you all.